update ng bayan. Maasahan anumang panahon. Magandang oras po sa ating lahat. Narito ang update sa lagay ng panahon ngayon at sa susunod na 24 oras. Patuloy nga na lumalayo sa ating PAR si Bagyong Bebingka at wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Sa mga susunod na araw, patuloy nitong babagtasin ang hilagang kanlurang direksyon at tutumbukin ang Eastern China bilang typhoon category. Sa ngayon, southwest monsoon na lamang ang nakakaapekto sa ating kapuluan, lalo na sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Dahil nga dito, asahan ang maulang panahon sa bahagi ng Mindoro Provinces, Palawan, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, kasama na ang Negros Occidental. Posible ang mga flash floods at landslides, lalo na kung may mga malalakas, hanggang sa matitinding pag-ulan sa mga lugar na ito. May mga pabugso-bugso namang pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region at ang nalalabing bahagi ng Negros Island Region, dulot pa rin ito ng southwest monsoon, kaya posible pa rin ang mga biglaang pagbaha, lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na buhos ng ulan. Samantala, asahan naman ang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Visayas, sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soc-Sargen, Caraga Region, Northern Mindanao, Batangas, Zambales at Bataan, at ito ay dulot pa rin ng southwest monsoon. At para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na buhos ng ulan. Samantalang magiging bahagyang maulap hanggang sa makulimlim naman ang mga kalangitan na may mga isolated rains sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, dulot naman ito ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw, posibleng may dalawang bagyo muling mabuo sa loob at labas ng ating area of responsibility ayon sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa. Ang una rito ay mabubuo sa labas ng ating area of responsibility sa silangan ng ating bansa. Ngunit sa labas ito ng ating PAR. Posible itong maging bagyo at tatahakin naman ang direksyong northeast. Samantalang yung isa naman ay mabubuo sa loob ng ating area of responsibility at posible itong pangalanan ng Pag-asa bilang bagyong Hiner o ang pampitong bagyong mabubuo ngayong 2024 sa ating PAR. Kung sakaling mabuo ito, hindi naman inaasahang tatama o maglalandfall ito sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit palalakasin nito at magpapaulan muli sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang hahatakin nitong habagat, kaya paghandaan po natin at maging alerto sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil matagal pa at medyo malayo pa, asahan pa rin ang mga pagbabago ukol sa potensyal na samalang panahon na ito. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ito pong weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon.